Hindi lamang po dito, kundi sa lahat. Hindi po aksidente na narito tayo ngayong umaga. Ito po ay bahagi ng plano at panaginip ng Panginoon sa bawat isa. Kaya po ngayong umaga, kung ano man ang ating mga kabigatan, ano man yung ating daladala sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon ngayong umaga. At naniniwala ako, ano man yan, ang Diyos ay may katugunan sa bawat isa. Amen? So, ngayong umaga, bago tayo po magsimula, gusto ko pong magsimula po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Lalapit po tayo ngayon sa Panginoon. Ibibigay natin yung lahat natin gagawin. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa kalusugang ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa provision, at higit sa lahat sa protection. Hindi lamang po sa amin dito, kundi sa buong pamilya namin at sa lahat ng may connection sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami. Tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Sa kabila po ng lahat ng dinadaanan naming pagtatrabaho, lagi kang nandyan, lagi mo kaming pinapalakas, lagi mo kaming inaalalayan. Kaya Lord, salamat po. Tunay nga po na sa'yo lamang po kami aasa. At sa umagang ito, tinataas po sa iyo ang bawat isa, anuman po ang aming mga kabigatan, lalo na po yung mga nanonood at nakakapanood. Nawa po, Panginoon, ikaw ang kumausap sa kanila, ang Santong Espiritu mo po ang mangusap sa bawat isa. At sa umagang ito, lahat po namin gagawin ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati. At alam ko po na may gagawin kang himala, hindi lamang po sa buhay namin, kundi sa buhay din po ng mga nakikinig. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Binibigay po namin sa iyong mataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon! Once again, good morning. Good morning everybody. Nandito naman po tayo ngayon, magpuri sa Panginoon. At lagi natin pinagdadasal ang ating unity sa ating simbahan. Kahit tayo may mga pinagdadaanan ngayon at mga excited na para sa anniversary. Kahit ako excited na, nag-iisip ako anong kakantahin. Lagi kong sinasabi ng pastora, bahala na. Pero ayun pa rin, lagi nating inaasa kay Lord, di ba? Kasi blessed na blessed tayo kasi parating ang anniversary. So, blessed din ako kasi gumaling na yung aking karamdam. Kahit na lagi akong pakusi-kusi, pero hindi ang mabanti, no? Laging sinasabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace that we have been saved. So, lagi natin tatandaan na we are all blessed, no? Kahit anumang pagsubok yan, at lagi natin iisipin na no one can separate us from the love of God. Kahit mga tribulations, kahit mga difficulties, mga financial, lagi natin iasa yan kay Lord, at lagi natin sasabihin, Lord, I surrender everything to you. Amen! Amen. So, purihin ang Panginoon! Amen! Handa na bang lahat? Purihin natin ang Panginoon! Yes, amen! Ang pangalan namang ni Jesus ang ating itataas. Yes, amen! Mahal na mahal kita,
Panginoon. Kailan ay di tayo mapapalik, pagkat sabihin mo langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupulihan tayo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo papapalit, pagkat sabihin mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupulihan ka habang buhay. Hiling ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo ihaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di tayo papapalit, pagkat sabihin mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord! Jesus, yes, hallelujah! Yes, yes, Lord, we surrender everything to your right hand. Woo! Yes, hallelujah, hallelujah, Lord. Ang ating Diyos na buhay ay lagi tayong buhay. Amen. Hallelujah. Praise natin ang Diyos. Kasi natin muli yung mahal na mahal kita. Amen. Banayad na tempo. Mahal Na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. tayo mananangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, God. Tanging ikaw lamang ang Diyos na mapupurihan at mabigyan ng parangal, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Ikaw God, lamang amen. ang Diyos na lumikha sa langit at lupa, ganun din ang lahat-lahat na nandito sa ibabaw, sa ilalim ng lupa. At pinupuri ka namin ng Diyos dahil ikaw ang Diyos na matapat, na nagligtas sa Yes. bawat isa sa amin. Na inanlong mo kami, Panginoon, inugasan mo kami sa aming mga kasalanan, ginawa mo kami maputi, parang nebe, O God, at Yes. salamat, O Lord, sa buhay na walang hanggan, dahil yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Yes, amen. Jesus. Dahil sumasagot ka, patuloy na maglilingkod sa iyong paanan, Panginoon. Dahil nilikha mo kami upang ikaw ay sambahin at purihin, Panginoon. Pinili mo kami upang maglingkod sa iyong paanan, upang gawin
ang iyong misyon na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin dito sa ibabaw ng lupa. To spread out the gospel, O Lord. At ikaw ang siyang maparangalan. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, upang gawin namin ang ministry. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Salamat muli sa iyong banal na presensya, O Lord. At patuloy mong pagkalooban, Panginoon, ng kalakasan ng bawat isa. Ang kalakasan ng pananampalataya. At ikaw lagi ang siyang naitataas sa aming mga buhay. Ganun din mga aming awitin sa iyong sa umagang ito, ang iyong mga salita na aming papakinggan. Pagpalain mo, O Lord, at naway maging kalakasan namin sa araw. Amen. Amen. Ang magitaas at mga parangalan sa ngalan ni Jesus na aming salamat. Amen. Continue to praise Jesus. Just want to speak the name of Jesus. Every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I think Jesus. So let's keep touching His love. I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every way. Declaring there is hope and there is freedom. I need Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Yes, because Jesus is all your fears. Over here on anxiety. So every soul that has tonight, a precious mistake. Oh, Jesus, you make us Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Your name is power. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is Jesus. Every soul shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the
Just wanna sing the name of Jesus. Jesus, whatever you do. I know there is friends in your presence. I think Jesus. Very Speak to Jesus, hallelujah, hallelujah, praise your name. Lord, there's some power in your name, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Make every soul shine through the shadow. We surrender everything to you, Lord. Yes, we worship you, we worship you, we worship you. We are nothing without you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything, Jesus. Yes. Tapat ang Diyos. Walang kapantay ang pag-ibig niya, no? No one can separate us from the love of Jesus. Yes. Kahit man sa ating mga kahinaan, we are weak in our difficulties. All the trials, Lord, all the difficulties, Lord, sa aming mga pagkukulang, God. Lagi mo kaming pinupuno, God. Lagi kang nariyan, Lord. Lagi nagpo-console sa amin, God. You are our provider. Thank you. Thank you for the provisions, Lord. So as we continue to cling to your love, Lord Jesus, we never surrender. We never surrender to give up our lives. Yes, Lord. Because you're the one to fulfill all our needs, Lord. All our prayers is going to you, God, not in our own, Lord. Because we depend on you, God.
Sa siyang ay buhay ang ating Panginoon. At tapat sa habang panahon. Pag-ibig sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng bintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso magdamdamin, tapatan niya'y aking purihin. Dakila ba o Diyos sa pagkakunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan hanggang langit, maging hanggang wakas itong buhay. O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking mawitin. Dakilang iyong kadamatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa pagkakunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan hanggang langit, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa pagkakunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan hanggang langit, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, at tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Saluyan ang pag-asa kung kailang ay ginahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Yes. God. Hallelujah. Salamat sa music ministry. Sa magandang awit. Glory to God. Hallelujah. Balak ni Hali na maging drummer. Praise the Lord. Hallelujah. So, again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Are you blessed? Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ako na makita ka.
Praise God. Hallelujah. Masaya po tayo na magkita-kita ulit. Pagkatapos po ng isang linggong trabaho, masaya na naman tayo. Amen. Napakabilis po ng mga pangyayari at panahon. Palapit na naman ang Pasko. Hello. Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, malapit na ulit din. Praise God. Hallelujah. Pero alam niyo po, totoo naman po na napakabilis ng panahon. Amen? So si Ate Luz naman ang uuwi. Glory to God. Hallelujah. So masaya ba kayo? Masaya po kami. Masaya po ako. Kagabi nga, masaya kami. Dahil nag-aaral po tayo ng Bible. Natutuwa po ako kay Ate Maika. Excited siya sa pag-aaral ng Bible. At yun po ay magandang sinyales. Praise God. Sabi ko nga, naalala ko po si Kisly nung unang nakakilala sa Panginoon 5 years ago. She is so quiet, nag-o-observe lang siya, nakikinig siya. And then, katulad po na lagi kong sinasabi, ang Diyos po ang nagpo-promote, hindi po tayo. Amen? So, nobody knows na one day, tatayo rin siya dito sa unahan kung hindi ang Panginoon lamang. Amen? So, kaya po, tandaan natin, lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin yan para kay Lord. Amen? Kaya sabi nga, kahit ano man pong parte yung ginagawa natin sa simbahan, mahalaga po yan sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Totoo naman po na mahalaga ang bawat isa. So, noong pong nakaraan, pinag-aralan po natin yung resurrection ng ating Panginoon. Ang tanong ko nga, nawalan ba ng kabuluhan yung kamatayan ng ating Panginoon? Siyempre, sa mga anak ng Diyos, hindi. Di ba? Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo po ay na-born again. Again, pinag-uusapan po, ano ba yung born again? Sabi nga, tanungin ko nga kayo, yung bang mga apostol ni Kristo, born again na, nung hindi pa namamatay si Kristo at nabubuhay na maguli? Hindi pa. Wow, ang galing ninyo. Kasi na-born again lang sila nung bumaba yung Espiritu ni Kristo. Kapareho din natin, hanggang hindi natin tinatanggap ang Espiritu ni Kristo, hindi po tayo naging born again. At dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, naging born again tayo at nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Sabi nga, yung dati nating pagkatao nung ipinako si Kristo sa krus, kasama niyang ipinako at nung siya'y nabuhay na maguli, kasama niya tayong nabuhay sa isang bagong buhay na hindi na mamamatay. Hello? Sabi po, kung eternal ang mga anak ng Diyos, eternal din po ang mga hindi anak ng Diyos. Nakuha niyo po? Eternal sila sa dagat-dagatang apoy at eternal din po sa heaven. Amen. Kaya mahalaga po, sabi, nagkaroon tayo ng living hope, ng bagong pag-asa, and then pangalawa, nagkaroon tayo ng forgiveness. Siguro po, nakikita nyo na ngayon sa Facebook, masaya ako na maraming nagpo-post sa mga pastor, sabi, ang ipinapahayag nila at sinasabi nila ay, we are under the grace of God. At nung tinanggap natin si Kristo, our sins are forgiven. Forgiven noon, forgiven ngayon, forgiven in the future. Kaya kung may totoong espiritu ka ni Kristo, dapat ang buhay mo ay laging nakatuon kay Kristo. And then forgiveness, and then number 3, marami tayong pagpapalang tinanggap. Sabi, kung ano yung espiritong bumuhay kay Kristo, yun din po yung espiritong taglay natin. Amen? Kaya lang minsan kasi hindi maintindihan ng iba because they don't understand kung ano yung meron sila at kung ano tayo. Sabi nga, ang identity natin ay si Kristo na. So, kung tayo po ay tinanggap natin si Kristo ng buong puso, tayo po, sabihin mo nga sa katabi mo, kamukha ka ni Kristo. Di ba? So, dapat ang ginagawa natin ay gawain ni Kristo. Pero, praise God. Parang may gusto akong tawagin dito para magpatotoo. Hello? Okay lang ba?
Amen. Kuya Ray. Kaya mo yan. Ha? Hindi kasi, maganda yung patotoo niya sa buhay ni. Nadinig ko siya kagabi. Hindi ka dito, kuya. O gusto mo, diyan ka na lang. O, sige. Yung patotoo mo sa buhay mo, kung ano ka dati at ano ka ngayon. Hindi, sige, okay lang, kuya. Hindi ka, kuya. Hindi, kung ano yung sinasabi mo kagabi, natutuwa po ako sa kanya kasi ang ganda ng patotoo niya sa buhay niya. Napalagay ko magandang marinig yung ating mga kasama. Kasi magandang inspirasyon. May pagbabago talaga. Maniwala ka na sa Diyos. Dati naman kasi ako noon, wala akong address eh. Kaya, yung, kahit saan ako pupunta, palagi tayo nalalapit sa gulo. Hindi rin dahil sa ating magulang siguro. Baka napariwara talaga yung buhay ko. At saka lumapit din talaga ako sa Diyos. Yung mga na-experience ko kasi noon, bata pa ako, grade 1 pa lang kasi, nag-ano na ako eh. Kahit saan ako pumupunta. May na-experience din ako sa mga bisyo-bisyo noon, sa mga mag-asawa, pero namulat ako dun sa kanila nga dapat pala yung di mo ginawa. Kasi bininta lahat nila yung mga gamit nila eh, para lang sa bisyo nila. Yun ang hindi ko talaga tinularan. Kaya yung mga anak ko, pinalaki ko talaga silang maayos. Kaya natuto talaga ako na Yung dami ko nga talaga yung experience. Ilang beses na rin ako binaril dun sa amin, sa Mindanao. Siguro 3 beses na. Hindi lang ako tinamaan. Medyo miliksi-liksi pa siguro na kunti. Oo. Maraming ang kalukuhan nga, Hindi nga, takot kaya yung mga kaibigan ko sa akin. Parang, pag ako kasama nila, ayaw na sumama. Kaya takot na. Kasama kami sa iyo. Huwag ba'y pupuntahan kami. Sumama ka, magmotor tayo. Ayaw ko na sumama sa iyo, pre. Delikado. wala nang Pero yung mga kaibigan ko noon, wala na, naubos na rin sila. Napatay na baril na sila sa amin doon sa Mindanao. Siguro, binigyan pa ako ng baka may mission pa akong dapat pang gawin. Binigyan pa ako lang chance ng Panginoon. Kaya nga marami, hindi ko na yung mga na-experience ko, marami talaga. Pumunta pa ako ng bukid doon sa Mindanao, sa Diwalwal, nag-escort ako doon. Nag-escort ako kay Mayor, akong pinakabata, 18 anyos ako edad ko. Kasama ko mga NPA, saka mga akong pinakabata sa grupo namin noon. Hindi ko na ikwento yung iba kasi masama yun eh. Hindi tayo nagkita doon. Hindi ko na ikwento, masama kasi yung pinagdaanan ko rin doon sa bukid noon. Sama kasi. Kulang nga lang bayaran ka para pumatay ka ng tao. Na-experience ko talaga sa buhay. Pero nung simula ng naghanap talaga ako ng simbahan na kaya lahat ng simbahan, pinasok ko na. Hindi lang iglesia, halos lahat ng simbahan. Parang hindi ako komportable. Pag pumasok ako sa simbahan, hindi siguro ito para sa akin. Lilipat na naman ako sa simbahan. Nagpalipat-lipat ako. Ang dami ko na inasukan. At saka yung nakilala ko din yung asawa ko, siya nagpababuhay talaga sa asawa ko. Sabi nga ng tatay ko, ano bang pinakain mo sa anak ko? Bakit bumait? Pero ngayon, takot ako. Madali akong matakot. Hindi kagaya dati. Titingnan lang tayo ng masama, galit na, wala na. Ngayon, takot na ako. Pero ngayon, takot ka ng gumawa. Malambot yung puso ko, madali ako maawa. Yun lang sa akin ngayon, hindi kagaya dati. Madali mo pasensya. Yung magalit ako, wala na kagad. Hindi yung magalit ako noon na hanapit pa kita, bakit tatakay ulit. Ngayon hindi na tumatagal. Yung
Magalit ako ngayon, maya-maya wala na. May peace ka na. Wala na sa isip ko yung galit ko sa tao, wala na. Hindi kagaya dati na mag-aaway kami ngayon, hanapin kita. Ganon yung ano ko dati. Hindi ako mapakali. Saka yung mga inom-inom, iniwasan ko na. Naiwan na lang. Sigarilyo, iwan ko, ba't di ko ito maiwan-iwan? Sinubukan ko na to, pero konti-konti na, hindi na kagaya dati, sumukir talaga ako. Siguro ngayon, makalimang stick siguro ko sa isang araw. Dati, isang kaha, 20 stick, isang araw lang. Ngayon, hindi na. Ano na ako, nag-a-adjust na ako kasi bumiidad na rin tayo eh. Ayaw ko rin kasi yung makita sa tao na rin kapwa, masama yung ano sa atin. Gusto yung makita nila tayo nga mabuti tayo sa kapwa rin natin. Yun lang naman. Part 2 pa yan, ha? Naku, mahaba nga ang kwento. Mahaba. Dami itong pinangano. Pero importante. Alam mo, masaya kami yung nakita kang masaya. Kasi naman parang lagi kang may pasan pang mundo. Glory to God. Yun po yung pagkakaiba ng may Kristo ka sa puso at wala. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Simple-simple lamang po. Katulad po nung inaral natin, nung nakilala natin ng Panginoon na bago ang buhay natin. Yun nga po yung pinag-uusapan natin na pinag-uusapan nga namin kagabi sa Bible study. Masaya ko doon sa Bible study namin na hinahandal ni Ate Seni. Salamat kay Ate Seni. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. So, ang ganda po nung duktungan. And then, natutuwa ako kay Micah kasi willing siya talagang matuto. Again, katulad po nung sinabi ko, basta manood ka lang, huwag ka lang umabsent. Ilagay mo lang sa puso yung lahat ng inaaral mo. And then, the Holy Spirit will lead you kung saan ka pupunta. Siya lang naman talaga ang maglilid, hindi naman tayo. So, ngayon, parang kagabi, doon sa pinag-aaralan namin, naalala ko kung gaano kahalaga yung Holy Spirit. Sabi nga sa buhay ng mga believers, kung wala ang Holy Spirit, wala tayo lahat dito. Amen? Amen. So, ngayong umaga, ang gusto ko pong pag-aralan natin is blessings in obedience. Kasi, mahalaga po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon nung hinahanap siya, di ba? Sabi, Panginoon, sabi na kanyang mga alagad, narito po ang inyong kapatid at ang inyong ina. Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, ang kapatid ko at aking ina, yung mga sumusunod at tumutupad ng aking mga salita. So, mahalaga talaga yung salita ng Diyos na maunawaan natin. And without the Word of God, without God, wala. So, gusto ko pong galing kayo doon sa John 21, chapter 1 to 14. Verse 1 to 14, chapter 21. Ito po yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon pagkatapos niyang mabuhay. Kaya nga ako natutuwa na tanungin ko ang mga taga-TLGC kung born again na sila yung mga apostles niya nung hindi pa nabubuhay si Kristo. Alam nilang hindi. Kasi wala pang espiritu noon na bumaba. Kung meron man nung Old Testament, pili lamang yung mga binibigyan. Pero, nung nabuhay ang ating Panginoon Jesus, available sa lahat. Lahat ng tatanggap, meron kang espiritu. Amen? So, sige po, tingnan natin kung ano yung mga pangyayari nung nawala. Doon sa dito sa letter A. Dito yan. Doon sa Yan. Blessings in obedience. Okay? Sabi po, ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Pagkatapos ito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, si Nathaniel na taga-Cana, sa Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. So sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sabi nila, sasama kami
Sabi nila, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag sila ng isda, subalit wala silang nahuli. Ito po, sina Pedro, bumalik sila dun sa dati nilang gawain. So, nung bumalik sila, syempre, nahiwalay sila sa Panginoon. Noon, hindi nila kasama ang Panginoon. Amen? So, kaya ang sabi nila, kung titingnan po natin, si Pedro ay expert sa pangingisda. Di ba? Alam nila ang pagtingpa lang nila sa buwan, alam na nila kung may mahuhuli sila o wala. Di ba? Pero sabi nila, nang nag-uumaga na, hindi, sinabi sa kanila si Pedro, mangingisda ako, sasama kami, sabi nila, umalis na sila at sumakay sa isang bangka, magdamag sila ng isda, subalit, wala silang nahuli. Okay? So, nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya hindi nila nakilala. Bakit po kaya hindi nila nakilala si Jesus? Kasi pag ikaw ay nabuhay na mag-uli, at ikaw ay nandun sa glorious body, ang mukha mo nagiging bata. Hello? Ate Sherry, tama ba? Kasi, nung siya'y nabuhay na maguli, hindi siya makilala. Kasi bumata siya at naging maningning ang kanyang mukha. Kaya makikita mo doon sa tao kapag ka may Espiritu ni Kristo, kasi dati nga tayo patay, di ba? Nung tinanggap natin ang Espiritu ni Kristo, yung Espiritu natin biglang nabuhay. Kaya nga nagkaroon ng buhay. Kaya nga sabi ko, di ba, pinag-aralan natin, noong tinanggap natin si Kristo, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng light, nagkaroon ng color ang ating mga buhay. Kasi nung wala tayo sa Panginoon, ang buhay natin patsamba-tsamba. Minsan okay, minsan hindi. Okay ngayon, bukas hindi. Di ba? Tingnan niyo po yung mga taong bumalik sa dati. Anong ginagawa ngayon? Hello? Nagtatawanan sila. Nagtitiktok. Tama? Glory to God. Hallelujah. Praise God. So katulad din ng Pedro, bumalik sila sa dati nilang ginagawa. Glory to God. Sabi ni, nung mag-umaga na, tumayo si Jesus sa pangpangunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Sabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat nyo, ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nilang lambat at nanghilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. So, sinabi ni Pedro ng alagad na sinabi kay Pedro, sino po yung alagad na minamahal? Pedro. No. Si Juan. Hindi ba si Juan? Lagi niya sinasabi, mahal ako ng Panginoon. Kaya siya, ang dali niyang na-recognize si Jesus. Kasi alam niya, kilala niya. Pero si na Pedro, lagi nila sinasabi, mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba ganyan tayo? Ang dami nagsasabing kilala ko ang Panginoon. May Kristo ako sa puso. Pero, wala naman, nasa puso lang, di ba? Pero dahil si John nasa kanyang puso, kaya na-recognize na kaagad kung si Jesus yun o hindi, di ba? Ganyan din ba tayo? Sabi nila, paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano ba malalaman kung si Jesus ang nagbisag sa salita o hindi? Ang dali, di ba sabi nga, nakikinig ng aking mga tupa ang aking boses. Kilalang kilala. Tama? Hello! Praise God! Hallelujah! So, kaya sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, minamahal ka ni Jesus. Minamahal ka ni Jesus. Kaya tayo, dapat kilala natin kung galing kay Jesus o hindi. Tama ba? Praise God! Sabi niya, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pangpang ang kasama niyang mga alagad sakay ng bangka na hilahilang lambat na puno ng isda.
Hindi sila gaanong malayo sa Pangpang, mga 90 metro lamang. Can you imagine that? Malapit sila sa Pangpang, 990 meters. Pero ang dami nilang nahuling malalaking isda. Kaya alam niyo po, lahat pong bagay, kung titingnan niyo ang buhay natin, lahat tayo may tamang panahon at may tamang lugar. Tama? Yung iba dito nakakilala sa Italy. Tama ba? Praise God. Hallelujah. So, sabi po, siguro sabi nila, ano bang connection ng isda sa mga tao? Hindi ba ang hilalin tulad sa pangingisda? Yung pangingisda ng tao, ng kaluluwa? Hello? Maliwanag po ba yung parte na yon? Praise God. Kaya nga sabi, huwag kayong manghuhuli ng nasa loob na. Ang hulihin nyo yung nasa labas. Tama? So sabi ko, dumaog sa Pangpang ang kasama niyang mga alagad sa ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa Pangpang, mga 90 metro lamang. Pagkaaw nila sa Pangpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Tingnan nyo, mga nag-iihaw si Kristo ng isda pero hindi siya nangingisda. Hello? Di ba? Praise God. So, kung nakapagpakain nga siya ng 5,000 tao, ano ba naman ang hindi niya kayang gawin? Di ba? Ayan sabi, kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at nila sa mapang lahat ng lambat na puno ng malalaking isda. Binilang pa nila 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoong karami ang mga isda. Bakit pa sisira? Lahat ng pag-aari ni Kristo hindi nasisira. Hello? Kaya kayo, hindi tayo masisira. Nakuha niyo po kung ano ibig sabihin? Hindi tayo mabubulok. Katawan lang, pero tayo ay mabubuhay. Ewan ko kung naisip niyo revelation na yon. Praise God. Hallelujah. Sabi po, hali kayo at mag-almusal tayo. May maraming revelation yan. Sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay hindi lang magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Imagine ninyo, for 3 years na magkakasama sila. Di ba? Araw at gabi, magkakasama sila. So, sabi niya, lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganun din ang kanyang ginawa sa isda. So 14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. So yan po yung teksto na gagamitin natin. So sabi ko nga, important message of this Bible text. Ano ba ang importanteng mensahe nung binasa natin? Sabi ko po niya, number 1, life is uncertain without Christ. Without the Holy Spirit. Yan po yung buhay natin. Walang katiyakan. Kung wala tayong Kristo sa puso, walang Holy Spirit, walang katiyakan ng ating buhay. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Minsan patsamba-tsamba. Minsan pinagpapala, malamang hindi. Minsan meron, madalas wala. Tama. Tama ba? Parang lahat ng bagay ay mabigat. Di ba? Parang pasan mo ang mundo. Naalala ko nung unang nakita ko si Regan nun eh. Parang pasan niya ang mundo. Maraming masakit sa kanya. Pero ngayon, wala na. Sabi niya, ang lakas-lakas daw niya, kaya niya niyang magtrabaho kahit gabi. Kaya nga ako natatawa sa kanya eh. Praise God. Kasi nag-diet na siya. Lumiit na pati tiyan niya eh, di ba? So, yan po yung nagagawa. Kung na kay Kristo ka, may takot na nga daw siyang gumawa ng kasalanan ngayon eh. So, meaning, takot na siya sa misis niya, di ba? So, glory to God. Habang pinapanood namin sila siya kagabi, habang nagkukwento, natatawa ako. Sobrang nakakatuwa. Di ba? Makita mo kasi yung isang tao na dati, parang pasan ng mundo na ngayon, at saya-saya niya. Tapos sabi nga ni Ate Sen, nakakatuwa yung patotoo niya. Sabi ni Ate Sen, totoo naman. Alam niyo po,
tayo po mababaw ang kaligayahan. Yung makita lang natin yung isang kasama natin na dating malungkot na naging masaya, masaya na tayo, di ba? Lord. Di ba? Ay, tapos, natatawa nga ako, sabi niya, namimiss niya na raw yung mga pangit na naririnig niya. Parang na-immune na siya doon sa sinasabi sa kanyang hindi maganda. Alam niyo, pag ganyan ang ginawa niyo, magiging masaya kayo. Kasi pag lahat ng bagay pinapansin mo, wala kang kaligayahan sa mundo. Puro kalungkutan. Di ba? Kasi mas pinapahalagahan mo yung mga negatives kaysa positive eh. Samantalang pinalaya ka na nga ni Kristo, pinipilit mo pang ikulong yung sarili mo. Ikulong sa galit, ikulong sa inis, di ba? Kaya tuloy natanda ang itsura mo. Praise God. Ha? Ha? Natatawa nga ako eh. So, sabi po dun sa 1:21:3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, sabi nila, umalis na sila at sumakay sa siyang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Kaya, bakit po? Kasi ginawa nila yung kanilang sariling kagustuhan. Di ba? Humiwalay sila. Nawala lang si Kristo sandali, nag-iba na agad yung kanilang pananaw. Maraming Kristiyano ganyan. Pagka hindi na nakasimba ng 1 linggo, parang tinatamad nilang sumimba sa susunod na linggo, hanggang sa tamarin na lang sila ng tamarin, hanggang sa makahiyaan na lang nila. Di ba? So, ganun sila. Kaya, sabi ko nga, kaya sinabi ko dyan, walang katiyakan ang buhay kapag wala kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka, si Ray palagay ko, pag linggo, parang kinikiliti ang paa niya papunta sa church. Hello? Tama ba? Kasi kung may nangyayari sa akin, ayaw ko sumama. Di ba? Ganun kasi yun eh. Okay. Bakit po? Okay, sabi ko po diyan sabi mo po doon sa John 15:5, bakit? Ang sabi niya, bakit po pagka wala kay Kristo? Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So yan yung katotohanan. Kung hiwalay sa Diyos, subukan niyo po yung sanga ng kahoy. Putulin niyo. Ano mangyayari dun sa pinutol niyo? Hindi ba patay? Kaya nga tayo, nung tayo nakadikit kay Adan, na may pinapanood ako si Johnny Chang. Sabi niya, dahil kay Adan, automatic, lahat ng nung tayo nakakonect kay Adan, kahit hindi tayo turuang magkasala, gumagawa tayo ng kasalanan. Di ba? Napansin nyo yan? Bakit? Kasi minana na natin yung kasalanan eh. Nakakakabit na yan sa atin eh, di ba? Pero nung tinanggap mo si Kristo, tinanggal na. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Yan naman po yung katotohanan. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawang mabuti. Praise God. Hallelujah. Kaya po, sabi ko po dyan, number 2, God is watching. Napansin niyo po, simula pa nung araw, di ba sabi? Kilala na kita, hindi ka pa ipinapanganak. Nadaanan yun? Sabi kay Jeremiah yon, di ba? Sabi sa Ephesians, hindi pa kayo ipinapanganak, nakita ko na kayo. Hindi ba sabi doon sa Psalms 139, habang inuhugis yung buto mo, nakita na kita, di ba? So, alam ng Diyos. Kaya simula pa noon, binabantayan na tayo ng Panginoon. Kaya nga lang, may tamang oras kung paano kayo dadali ng Panginoon sa kanyang paanan. At yung dinadaanan natin, lahat is a perfect way o perfect setup para doon sa gustong pagdala ng Panginoon sa buhay na gusto niya. Amen? Kaya po hindi natin winawalang bahala yung mga karanasan natin, yung mga pinagdaanan natin. Kung hindi pinapasalamat natin sa Panginoon sa gitna ng lahat nating dinaanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Because He is watching. Okay? Sabi po dun sa Hebrews 13:5,
Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions. Maraming ganyan. Tama ba? Gusto nila may posisyon. Gusto nila may power. Pero, may authority. Pero pagdating ng, naalala nyo, nung nagkaroon tayo ng pandemic, walang may authority, walang may money, walang may power, pantay-pantay. Di ba? Tama? Praise God. Sabi po, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For God Himself will say, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Tingnan niyo po kung paano niya binanggit dyan. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax my hold on you. Assuredly not. Alam niyo po, pag sa Bible binabanggit ng isa, dalawa, tatlo, mahalaga yan. So kaya sabi niya, I will not, I will not, I will not. Kaya nga sinasabi natin, kahit anong mangyari, kung nakakilala ka na, ibabalik ka ng Panginoon. Masakit po, pero yun po yung katotohanan. Kung hindi ka maibalik ng nakatayo, ibabalikan niya ng pahiga. Hello? Yung nagtanong kagabi, sabi nila, paano pala yun? Habang ikaw pakusi-kusi, bigla kang kinuha ni Lord. Ano gagawin natin? Nagkusi-kusi ka Di ba? Di ba kaya nga sinasabi madalas ni Bishop sa amin, ang kumero daw pinakamalungkot libingan. Kasi yung mga gusto ng Diyos, yung mga panaginip, nakalibing doon kasi natakot sila. Hindi nila ginawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. So ayaw nating dumating sa buhay natin yan. Tama? Gusto natin kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin natin. Sumunod tayo. Praise God. Wala pong sumunod sa Diyos na napahamak. Di ba? Praise God. So, God is watching you. Sabi niya, hindi ko, huwag kayong magmukhang pera at masya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanin pababayaan man. Ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagmukhang pera at pagmamahal sa Diyos. Masakit pong isipin, yan po yung ibig sabihin. Hindi po ako nagsabi, ang Bible. Diba? Kasi tayo, nakatali tayo sa mga panaginip, sa gusto natin gawin, eto ang gusto ko, eto ang gusto ko, ito ang gusto ko. Pero napatunayan ko po yan, kahit naman anong gusto mo, pag hindi kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. Pero kahit hindi mo pinapanaginip, kusang dumarating. Amen. Di ba? Pagka alam ni Lord yung kalagayan mo alam ni Lord yung puso mo. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, na maliwanag po, ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagmukhang pera at pagmamahal sa Diyos. Okay, Ate Ruth. Nabunot. Okay, sabi sa Matthew 6:31-33. Kaya't, sige, basahin niyo mo. Kaya't huwag kayong mag-alalang, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hindi ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Sino po yung mga hindi? Yung hindi mga Kristiyano, yung walang Diyos sa puso, walang Kristo. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Totoo naman, di ba? He will provide. Saan sila napunta? Ha? Sino? Si Ate Letty. Oo, kasi may pasok. Oh, si Ate Mary. Praise God. Hallelujah. Oo, sige. Glory to God.
So, maliwanag po ba? Tatapusin natin. Ang Diyos pa naman eh. Okay, number 3. Blessings in obedience with Christ. Pagtingnan niyo po. Sabi doon sa John 21:6 at saka 11, uhulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, hinihulog na nila ang lambat at nangilahin nila. Ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. So kaya at number 11, kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpangan lambat na puno ng malalaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganong karami ang mga isda. So makikita po natin dyan, isinasalarawan, nung sila'y sumunod sa Panginoon, ano nangyari? Pinagpala ba sila? Di ba? Yan lang naman po yung simpleng, anong tawag dito? Yan ang simpleng karanasan natin sa Panginoon, na kapag tayo sumunod sa Panginoon, ang kasunod naman talaga pagpapala. Di ba? Wala pang sumunod sa Panginoon na hindi pinagpala. Siyempre, dadaan tayo sa problema at kabigatan. Wala namang perfect. Pero, at the end of the day, pagpapalain ka rin. Amen? Glory to God. Sa kaya sabi po dun sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnish in abundance for every good work and charitable donation. So, nagkukulang ba kayo? Nakakatulong pa nga tayo eh, di ba? May nagagamit pa tayong pantulong. Ang Diyos po, hindi tayo paghihirapin. Hello? Di ba? May caritas. May ayuda. Di ba? Glory to God. May adi. Wow. Praise God. So sabi sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Number 4. Una po, ano nga yung nasa una ko? Life is uncertain. Life is uncertain without Christ. Number 2, God is watching. God is watching. Naku, nanonood, nakikinig si Ate Ruth na yan. Number 3, Blessings and obedience without God. blessings. Okay. Number 4, an invitation from our Lord Jesus Christ. Sabi niya sa John 21:12 and 13, hali kayo at mag-almusal tayo. Sabi ni Jesus, isa man sa mga lagadong binanghas, tanong sa kanya, kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Hindi ba? Sabi niya, kumakatok ako sa inyong pinto. Di ba? Kung bubuksan nyo, magkasalo tayong kakain. Ibig sabihin, kung tatanggapin mo si Kristo sa puso mo, magiging partner kayo sa lahat ng bagay. Di ba? Kaya po yung ginamit dyan, kumain lang, kasi yun ang pakailangan ng tao kumain. Di ba? So, kung binibigyan ka ng pagkain, hindi ba niya ibibigay yung lahat ng bagay? Di ba? Yan yung ibig sabihin Praise God. Kaya sabi doon sa Matthew 11:28-30, come to me, all you have who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Yan ang pinag-uusapan namin ni Mike kagabi. Learn. Habang nagle-learn ka sa kanya, nakikita mo yung mga gusto ng Diyos para sa iyo. For I am gentle in humble in heart, and you will find rest for your souls. Hindi ba yung nga pinag-uusapan natin? Kasi sa kautusan, puro utos, puro regulasyon. May kapahingahan ka ba doon? Di ba? Nakita ko ngayon isang pastor kanina, sabi niya, para kapag palain, magbigay ka. Para kapag palain, magsimba ka. Para kapag palain, maglingkod ka. Tama ba o mali?
Mali yan. Sabi nila, mali! Tama na magsimba ka, tama na mag-church ka, tama na maglingkod ka. Di ba tama naman? Yes. Pero, ang tama, dahil pinagpapala ka, nakapaglilingkod ka dahil sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Hindi dahil sa iyo. Amen! At tuwa nga ako, habang pinapanood ko eh. Sabi ko, Amen! Glory to God. Hallelujah! Kaya nga sabi niya, for I am gentle and humble in heart. Ngayon kung ikaw inuutusan, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Magaan ba yun? Gentle ba yun? Harsh, di ba? So sabi, humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy, and my burden is light. Ngayon, kung nabibigatan ka, hindi si Kristo yun, hindi galing kay Lord. Kaya nga tayo tinawag niya para tayo ipagaanin, hindi para pabigatan. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi sa Jeremiah 29:11, ako, ito yung paborito ng lahat. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Kaya nga kanina, sinabi ko, yung dinaanan natin, kailangan nating pagdaanan yan para maging maayos tayo sa ating hinaharap. O ngayon, si Kuya Ray, anong sabi niya? Ayoko nang gawin yun. Gusto ko nang maayos, di ba? Bakit? Kasi na-realize na mali yun. Ito yung plano ng Diyos, maganda, hindi masama. Di ba? So kaya lang, hindi niya makikita yung magandang plano ng Diyos sa kanya hanggang hindi niya ginawa yung lahat ng pinagdaanan niya. Di ba? Katulad din natin. Okay? Sabi sa John 10:10, sabi po, the thief only comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and may have it abundant life. Ang gusto ng Diyos sa atin, buhay na masagana, buhay na pinagpala, at buhay na mapayapa. Nasa inyo ba yan ngayon? Amen! Totoo, di ba? Kaya nga tayo relax, kaya nga tayo masaya, kaya nga tayo maayos, dahil kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay. So, conclusion ko. Tapos na tayo, pero mahaba yan. Isaiah 61:1 and 2. Ito po kasi yung ating theme this year. The year of the Lord's favor. Naniniwala ba kayo na ito ang year ng favor ni Lord sa inyo? Ako, naniwala ako dyan at natanggap ko lahat dyan. Praise God. Sabi po doon sa 61 verse 1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Wow. Ang Spirit daw lang ng makapangyarihan na Panginoon ay nasa akin. Nasa inyo ba? Amen. Para mahina yung hiling nyo. Praise God. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom from the captives, and release from darkness for the prisoners. Alam niyo po, yung sinundang verse niyan, yung pinag-aralan namin ni na Ate Seni kagabi, yung verse 60, 22, di ba? Okay. Sabi po niya dyan, to proclaim the year of the Lord's favor in the day of vengeance of our God. Ate Ruth, pakitaas. And the day of vengeance of our God, and to comfort all who mourn. Alam niyo po, ano sinulat niya ni Isaiah? More or less, approximately 700 years bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya po yung Old Testament, yan po yung anino ng mga darating. Yung po yung mga propesiya na darating. At dumating nga po. Kaya nga sabi dun sa Luke 4:18-19, sabi ng English Standard Version, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed,
to proclaim the year of the Lord's favor. Yan ba yung buhay natin? Oh, hindi kayo makasagot, ha? Okay. Kasi kaya ako kinuha yan dyan. Tingnan nyo, ha? Kasi gusto kong ituro sa susunod, who is the Holy Spirit? Ano ba yung mga simbol ng Holy Spirit? Kasi may narinig ako, sabi niya, na naginip daw siya ng tubig. Ay nako, may mangyayari daw masama sa kanya. Natawa ako. Hindi niyo ba alam na ang tubig ay simbolo ng Holy Spirit? Kaya hindi po kamalasan ang dadating sa iyo. Nire-remind ka lang ni Lord. Kaya dapat malaman ninyo yung mga symbols at kung ano yung function ng lahat ng yan. Para maunawaan natin kung gaano kalaga ang Holy Spirit. Kasi na-challenge ako dun sa tanong ni Mike kagabi. Okay? Sabi po niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me, the anointed one, the Messiah. Okay? To preach the good news. Ano po yung good news? Gospel. Di ba? To the poor, He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind. Ba't ko po ibinigay yung iba-ibang version? Para po maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin. Captives and recovery of sight to the blind, to set forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity. Hindi ba nung natagpuan tayo ng Panginoon, tayo ay mga broken, tayo ay wala, tayo ay zero in finances, di ba? Sabi po, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation and the free favors of God profusely abound. Ano po yan? Yan po yung mayamang grasya ng ating Panginoon na ibinigay ng libre sa bawat isa na tatanggap sa ating Panginoong Jesus. So, alam nyo na. Okay, tuloy natin. Sige, Ate Ruth, malapit na tayo matagalog. Sabi sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang ba kayo ng Diyos? Yes. Sabihin mo nga sa katabi mo, hinirang ka ng Diyos. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi. So ngayon alam nyo na, dati tayo mga inaapi. Tama ba o mali? Yes. Di ba? So, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Kaya habang pinapanood ko nga si Pastor Johnny Chang, puro tato buong katawan. Kasi ilang taon siya sa kulungan, 13 years. Kaya puro tato. Pero nakilala niya si Lord. Kaya ngayon, doon siya nagpipreach sa mga death row. Doon sa mga death sentence, di ba? Ganun siya ginamit ng Panginoon. Sabi po, para balita sa mga inaapi, upang pagaling ng mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating ng panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. So alam niyo na kung sino kayo. Hello? Taga-aliw kayo. Nakakaaliw ba kayo? Diba? Nakakaaliw ba kayo? Nakaka-encourage ba kayo? Diba? So ngayon, kung tinanggap mo ang Espiritu ni Kristo, iyan tayo. Ngayon, kung ang ginagawa natin hindi nakakaaliw at nakakainis, ay baka hindi Espiritu ni Kristo ang tinanggap natin. Tama? Glory to God. Kaya madaling malaman. Hello? Okay. Ate Ruth, pakitaas. Bakit ko po inilagay ito? Tingnan niyo po. Unawain nating mabuti. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa John 14:26, sabi po ng Amplified, but the Comforter. Sino po yung Comforter? Counselor, Helper, Intercessor,
advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will choose you. Okay. Ano pong ituturo sa inyo? Lahat. Walang hindi ituturo. Lahat ng bagay. And cause you to recall will remind you of, bring to your remembrance everything that I have told you. Kung wala ito sa puso ninyo, anong i-remind sa inyo ni Holy Spirit? Tama? Kaya po mahalaga na magbasa tayo kasi ito po yung manual ng buhay na nakaugnay sa Diyos. Kung hindi nyo ito alam, unang babasahin ninyo is dyan, doon sa mga beginner. Gospel muna dyan and then yung kay Apostle Paul. Pagkatapos noon, saka kayo pumunta ng Genesis. Kasi bago nyo matapos yun, maunawaan nyo na kung sino kayo at kung sino si Kristo sa inyong buhay. Kaya bumalik po ako dito para po maunawaan kung gaano kahalaga ang Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Okay, sabi po, He will teach you all things. Sige, Ate Ruth, ano po yung biblical and theological usage? In the New Testament, ninigyan ko na rin po. Ang ibig sabihin po niya sa Greek, parakletos. Kuha nyo. Kasi nga, napag-usapan namin ni Dina, kasi ako, I think, sabi ko, hindi naman natin kailangan ng mga Greek, mga Hebrew word. Kasi yung Old Testament, sinulat sa Hebrew. Yung New Testament, sinulat sa Greek. Pero, sabi nga niya, dapat sabihin nyo rin. Sabagay, tama. Okay, sabi ko, in the New Testament, parakletos is used to describe the Holy Spirit as the comforter or counselor promised by Jesus to his disciples. The term emphasizes the Spirit's role in believers' life. Mahalaga po yan na maunawaan natin. Kung hindi po natin nauunawaan, kahit 50 taon tayong Kristiyano, hindi po tayo mababago. Amen? Glory to God. Bakit po? Tingnan niyo po kung ano ibig sabihin na dyan 14:16 ni Jesus. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo So, nang tinanggap niyo ang Espiritu ni Kristo, hindi siya aalis pakailanman. Yan ang sinasabi natin na kung ikaw ay tinanggap mo si Kristo na totoo, you are forever saved. Ang iyong destination ay heaven. Amen? Okay. Another. 2 beses sinabi ni Jesus, John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Again, kailangan na naman natin ito. Tama? So, iisa lang ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa patnubay. The comforter, the counselor, the advocate. Di ba? So, okay. Sabi po sa John 15:26, ngunit, pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya kung wala kayong Espiritu Santo, ang ipinatotoo nyo, fake, sarili mo. Tama? Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, kahit 40 taon na ang nangyari sa iyo, natatandaan mo. Bakit? Totoo kasi ang sinasabi mo. Kaya minsan, di ba sabi niyo, si Pastora naman paulit-ulit. Totoo yun yung nangyari, di ba? Pero kasi kapag hindi totoo, nakakalimutan mo. Bakit? Kasi hindi totoo. Kaya nga alam niyo po yun, malaking malaking obligasyon sa Panginoon. Natutuwa nga ako kay Micah, sabi ni Ate Micah kagabi, takot ako kasi hindi pa ako sigurado doon sa sasabihin ko. Totoo naman. Di ba tayo? Kaya nga sinasabi ko, pag hindi ka sigurado doon sa
ipapayo mo, huwag kang makialam. Huwag kang muna magpayo, di ba? Mahirap yun eh. Baka magkamali ka, pananagutan mo yung malaki. Praise God. So, sabi sa John 16:7, tapos na tayo. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So meaning, ang mga apostles, hindi pa sila born again nung hindi pa namamatay at nabubuhay ang ating Panginoong Jesus. Maliwanag po ba? Amen. Ate Maika, maliwanag? Okay. So ngayon, ang sabi nga dyan, patnubay. Number 2, guiding and teaching believers in truth. Providing strength and encouragement during trials. Interceding and advocating on behalf of believers before God. Ano po yung sinasabing interceding? Pag hindi ka marunong manalangin, nagha-hallelujah, hallelujah ka, hallelujah, and then bigla na lamang ikaw magsasalita, di ba? Tuloy-tuloy. So yun po yung pag-intercede ng Holy Spirit. Advocating, inaabogado ka on behalf of believers sa harapan ng Diyos. Kasi alam nung Holy Spirit kung ano yung dapat mo sabihin eh. So siyang maglalagay sa iyong bibig. Kaya hindi ako naniniwala doon sa isinusulat yung prayer. Halimbawa, mananalangin siya, isinusulat niya. Hindi mo pa nga alam kung ano yung problema ng mga, di ba? Basta tumayo ka at ang puso mo na kay Lord, yung Holy Spirit, ididikta na yan sa iyo kung ano sasabihin mo. Di ba? Minsan, di mo nga alam kung paano mo nasabi yung mga bagay na yun. Di ba? So, yun po yun. Sabi po, indwelling believers as a permanent companion and ano po ibig sabihin ng permanent? Hindi ba permanente? Hindi na siya aalis. Di ba? Siya na yung katulong mo, siya na ang companion mo. Eh kaso, hindi mo naman alam na may companion ka. Eh paano mo nga malalaman? Eh, hindi mo naman alam kung ano talaga si Holy Spirit sa buhay mo. Kaya nga sinasabi natin, kung kilala mo si Kristo at kilala mo kung sino ka sa Diyos, malalaman mo kung ano ka. That is your identity. Diba? Kaya nga sabi ni Ate Mary, bakit dito nararamdaman yung Holy Spirit? Eh si Lord kasi ang nagpapatakbo ng simbahan, hindi naman tao eh. Di ba? Kasi kung tao, hindi mo mararamdaman yung Espiritu ng Diyos. Amen? Kasi pinapatakbo ng tao, di ba? Okay, sabi po, Jesus referred to the Spirit as another comforter, indicating that the Holy Spirit continues the work of Christ by becoming alongside believers to support, remind, and empower. So ngayon naniniwala na kayo na siya nagsosupport, siya nagre-remind, siya ang nag-i-empower. Kaya pagka wala kang Holy Spirit, powerless ka mga anak. Tama? At magsalita ka na magsalita, para ka lang sirang ano. Walang power. Walang nagbabago ang buhay. Di ba? Marami bang ganyan? Marami. Pero sa grasya ng Panginoon, pag nakikita ko kayo na mga nabago, kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ba, masaya na ako noon. Hello? Di ba? Kasi may nagbago ang buhay, may pagbabago. Eh kung wala namang pagbabago pala, eh di sayang naman, di ba? So ngayon, maliwanag na ba? Kaya mahala, sabi ko, ano ba yung broader implication? Ano yung malawak na implication? Sabi ko, beyond emotional comfort. Di ba? Emotionally, gino-comfort tayo. Parakletos conveys ay multifaceted role. Ano ba ibig sabihin ng multifaceted? Marami. Multitask ang ginagawa ng Holy Spirit. Ano? Helper, advocate, encourager, intercessor, and teacher. Ganyan ba kayo? Yes. Kasi kung ganyan kayo, nakakapagturo kayo, nakaka-encourage kayo, yung buhay mo ba may effect sa kapwa mo? Gusto kong bigyan ng i-acknowledge si Ate Dina. Hindi si Ate Dina special special child. Hindi. Ibig ko sabihin,
Yung buhay niya, malaking epekto sa mga kapwa niya. Bakit? Kasi nakita nila yung buhay niya nung araw. Kung paano siya masayo, sumayaw. Sabi nga niya, matalikod ka lang daw sa poste, sumasayaw na. Di ba? Tapos nagdadamit siya talagang sexy. Kaya nga ang tawag sa kanya, Miss Sexy. Di ba? Hindi na sexy. Pero tingnan niyo siya ngayon. Di ba? Sexy pa rin. Pero binago lang kanyang damit. Kaya nga, bakit po? Kaya ito po yan. It signifies a personal and active presence, not merely abstract consolation, highlighting the intimate and ongoing relationship between God and believer through the Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, wala kang connection kay Lord. Kasi siya yung linya mo eh. Di ba? So ngayon, alam nyo na kung gaano kahalaga. Kaya dapat yan ini-emphasize sa church. Kasi kami, simulan nag-aral kami, binigay na yan sa amin. Antimano, kumbaga, in-inculcate sa aming hearts and mind kung gaano kahalaga si Holy Spirit. O sabi po, in summary, the Greek word parakletos captures the idea of someone called alongside to help. Ano ba yung alongside? Hindi ba kaagapay mo siya? Kapartner mo siya? Kasama mo siya? You are partner in crimes. Partner sa lahat ng bagay na gagawin mo. Pero hindi siya nakikipag-partner siya pag masama ang ginagawa mo. Pero pag mabuti, kasama mo siya. Amen? Sabi po, capture of someone called alongside to help, providing guidance. Ano ba yung providing? Nagbibigay ng guidance, advocacy, support, and is most prominently applied to the Holy Spirit in Christian theology as the divine comforter and advocate. Biro mo, galing sa taas, galing sa kataas-taasan na advocate at comforter. Maliwanag po ba? May naunawahan po kayo? Ngayon, alam niyo na kung sino kayo, kung gaano kayo kahalaga sa Diyos? Biruin mo yung kapareho niya, ibinigay sa inyo. Di ba? God the Father, God the Son. Hindi naman pa pwedeng paghiwa-hiwalayin tatlo na yan eh. One God in three person. Kung nasa iyo yung Espiritu, nasa iyo si Kristo, nasa iyo rin ang God, the Father. Kaya nga lahat ng ginagawa mo nakikita niya. Lahat ng sinasabi mo naririnig niya. Kaya hindi mo kailangan ang somebody na kumuha ka pa ng abogado para magsabi para sa iyo. Siya mismo ang abogado mo para sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. So maliwanag po. Sa susunod, bibigyan ko kayo ng ano ba yung symbol ng parang Bible study to the Adeseni? Symbol ng mga Holy Spirit. At ano ba yung function nila? Sinabi na natin yung function ng Holy Spirit. Siya yung ating connection. Siya yung ating linya. Di ba? Parang kuryente. Pag sinaksak mo, tumatakbo yung, di ba? Kaya nga sabi ni Bishop minsan, baka naka-off, kaya wala kang line sa heaven. Di ba? Baka na-inop mo si Lord sa buhay mo. Di ba? So, maliwanag ba? Ngayon, alam niya na kung gaano kahalaga ka at kung sino ka sa Panginoon. Kasi kung naunawaan natin yan, lagi mong iisipin kung paano ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi kapag naging kalugod-lugod ka sa Diyos, sabi niyo sa Hebrews 11:6, He is a rewarder of who diligently seek Him. Tingnan nyo. Hebrews 11:6, Ate Ruth. Kaya mong tingnan dyan? Hebrews 11:6. You cannot please God without faith, and He is a rewarder of who diligently seek Him. Ang faith nga natin, si Kristo pa rin eh. Sige, kahit anong version, NIV or kahit Tagalog. Tingnan mo sa NIV. O yan, kahit alin. Sige, sige.
Tatapos na tayo. Last na yan. Yan, dyan mo. Yan. Ano pong sabi? Sige. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, saan makakuha ang reward? Doon sa mga taong naghahanap sa Kanya ng totohanan. Again, ulitin ko, kung ang paghanap niyo katulad lamang ng sakit ng tiyan, hindi niyo siya makikita kahit kailan. Diba? Kaya nga sabi, who diligently seek Him. Okay. Katulad gusto ko po itong sabihin sa lahat, si Kisley, she was able to preach after listening for 5 years. Kay Lord, walang shortcut. Hindi siya uma-absent. Lagi siyang nakikinig. Hindi siya pala tanong. Pero siya ay nakikinig na totoo. Di ba? So, yan po yung buhay natin. Kapag po tayo ay laging nakikinig, ang Diyos po ang mag-aakay sa atin. Siya ang magpo-promote. Kaya nga sabi, promotions will come from the Lord. Kami po, guide lang nyo kami. Pero ang totoong promotion kay Lord nang gagaling. Di ba? So, kaya ngayon, ang gagawin natin, kung ano man yung assignment nyo, kahit ano, gawin po natin ng buong husay. At time will come, si Lord ang magpo-promote sa inyo. Ako, hindi ko pinanaginip din si Kisley pagturuin. Hanggang isang araw na lang, nilagay ni Lord sa heart ko, Kisley, pwede kang magturo. Hindi ko rin alam kung paano ko sinabi yun. Pwede kang ikaw magturo sa linggo. Sige po. Sumagot siya na sige po, di praise God. Di ba? So, ganun kadali. Pag tayo po ay ang puso natin, nakikita nga ni Lord yung puso natin eh. Hindi ka kailangang maituro ng kahit sino. Si Lord mismo ang gagawa ng paraan kung paano ka pupunta doon sa dapat mong puntahan. Nung ako nasa Pilipinas, pinag-usapan namin yan eh. Yung lahat ng mga pastor na kasama ko na nagsimula kami. Kasi ngayon 2027, kaya ako umuwi, 40 years ng church. So, nagyakpang kami yung mga matatanda ng katulad ko. Hello? Inaamin ko na. Dahil, sabi nga namin, pasalamat tayo, Ate Rem, buhay pa tayo lahat, magkakasama pa rin tayo. Totoo naman. At sabi ko nga, nung ako'y nagtuturo, kayo ba lahat ng narito, ng mga kaedad, hindi, mas matanda ako sa kanila eh. Yung iba, mga 70, 67, 69, mga gano'n. Sabi ko, kayo ba, nung tayong nagsimula, alam niyo ba, ngayon magiging pastor kayo? Hindi. Di ba ang ginawa natin, sumunod lang tayo ng sumunod. Hanggang isang araw, dinala ka ng Lord kung saan ka dadalhin, di ba? Ang huli kong seminar na inatinan, kilala niyo si Greco Bellica? Yung dating executive ni Duterte doon sa anti-graft and corruption. Di ba? Si Greco Bellica. Kasi yung naging asawa ni Greco Bellica, kasama namin sa PLGC. So ngayon, inatin na namin change agent. That was 2011. Change agent. Kumbaga, tinuruan niya kami na kami raw ay maging ahente ng pagbabago. Ahente ng pagbabago. Totoo naman. So lahat kami may t-shirt, lahat kami tinuruan niya. Tapos, pagkatapos ng seminar namin, sabi ko kay Ate Hermie, who celebrated his 80th birthday last March 28. Sabi ko, Ate, ano kayong susunod? Parang lahat napuntahan na natin. Ano naman kaya ang susunod? So, naghahanap na po ako noon kung ano yung kasunod katulad ni Micah. Excited ako. Ano ba gagawin ko? Tapos na eh, di ba? Ang dami mo nang pinagdaanan. Tapos, wala pang isang buwan, niyaya akong papunta rito sa Italy. Di ba? For the sake of walang hindi alam yon, nung ako na-approve yung visa ko, wala akong kapera-pera. Siyempre, wala akong pera, walang pamasahe. Sabi sa akin ng mga kasama ko sa Women's Network, Hoy, Ate Rem, sabi ni Ate Estrella, buhay pa rin daw siya ngayon, hindi ko nga lang siya nakikita, hinahanap mo eh. Kung ikaw inapprovean yung visa mo sa Italy, baka doon ka dadalhin ni Lord para ibigyan ng assignment doon.
Sabi ko talaga. Sabi ko naman gano'n. Tapos, sabi ko, na-approve nga yung visa ko. Wala naman akong pera. Sabi naman ni ate baby na, Bernis po yung kinalingguan. Sabi niya, Ate Rem, magkano kailangan mo? Sabi ko, para mabayaran ko lahat ng utang ko para isang sama-sama. I need 250,000. That was 2011. Sabi niya, pumunta ka bukas sa bahay. Pahihiramin kita ng 250,000. Diba? Sabi niya, wala pa akong pera. After 2 months ko pa makukuha yung pera ko. Pero may pera kong hawak, pera ng kumpare ko. Pero tutubuan mo muna ng 2 months. Pagkatapos, saka ako babayaran, saka ka hindi magtutubo. So, alam niyo po, ang ginawa ko, binigay ko yung titulo ng bahay namin. Yung titulo ng bahay namin, binigay ko sa kanya, pero natapos ko sa kanya mga 2 years. Kasi, wala naman akong, di ba, inunti-unti natin dito, at tayo nagpapadala, gumagastos din naman tayo. So, ganun po kabuti ang Panginoon. Sabi nga, si Lord ang gumagawa, hindi ikaw. At ako, hindi ako kayo nagpunta rito para magpastor. Di ba? Para magtrabaho. Pero ang Diyos, dinadala ka kung ano yung, di ba, nung una parang ayoko kasi ganito, bakit ganyan? Sabi ko kay Ate Becca, ang kondisyon namin, eto po, totoo. Nung pinapakiusapan natin, nung ako'y umattend sa kanila, doon sa kanila, kanadori doon, first time ko, nagpatotoo ako. Ang patotoo ko, yung John 15:16. Sabi ko, pagka pala tayo talagang pinili ng Panginoon, hinahanap pala niya tayo kahit saan tayo makarating. Kaya salamat sa Panginoon, nahanap ako ng Panginoon. Narito ako ngayon sa inyong church, kaya salamat ng marami sa bawat isa. Di ba parang ganon? Oo, yung nawawalang tupa. Di ngayon, pagka upo ko, Ate Luz, nandun kami, di ba? Kinausap ako ni Ate Becca at saka ni Ate Rari, di ba? Sabi niya, ikaw na lang magpastor sa yung pala, nagkakagulo, hindi ko na maalam, di ba? Ngayon, isang buwan na ako nag-a-attend doon, bigla silang ayaw na magsimba. Di ngayon, sabi nila, pag dumadating ako, inaabangan nila ako, turuan mo kami, sabi niya gano'n. Hindi po, turuan, sino naman ako para hindi nalaman nila na Bible teacher ako, nagturo nga ako. Tapos, 6 months nila akong kinakausap. Di ba, tuloy-tuloy tayo, Ate Luz, dumami na tayo doon. Ngayon, umuwi si Ate Becca. Sabi niya, ang galing daw ng pastor niya. Sabi ko, magaling din naman yung pastor ko. Sabi ko, nung muli, sino ba yung pastor mo? Sabi ko gano'n. Sabi niya, si Pastor Mel. Bero? Sabi ko gano'n. Sabi niya, ba't mo kilala? Ba't di ko makikilala? Kaibigan ng pastor ko yon. So, in short, magkakilala yung pastor namin, magkaibigang matalik sila. So, ngayon, ito po yung istorya para alam nyo. Umuwi si Ate Becca. Ang sabi ko, ang kondisyon ko sa kanya, pumunta ka sa church, kausapin mo si Bishop Willie, pagpapasundo kita sa anak kong panganay, sa San Pedro. Pagka pumayag si Bishop Willie na ako'y magpastor, payag din ako. Di ba? Yun yung sinabi ko. So, sinundo nga si Ate Becca na sinundo nga siya. Nung pagkasundo sa kanya, dinala siya sa church. So, pagkatapos ng service, matengo na siya. Inausap niya si Bishop. Pagkatapos, pagbabaraw ni Ate Becca, in-announce agad ni Bishop na magkakaroon tayo ng church sa Italy, ang maghahandal at magpapastor si Ate Remy Vargas. Di ngayon, si Michael tumawag sa akin, Mami, sabi niya gano'n. Sabi ni Bishop, magpapastor ka daw dyan. Kaya pala sipag mo, kay ko pala magpapastor. Sabi naman gano'n, tuntua yung anak ko. Sabi ko talaga? Syempre, yun ang kondisyon namin, hindi pumayag na ako, di ba? Hanggang sa kumuha na tayo ng church. Di ba doon, Ate Luz, tanda mo yon? Pumunta ako doon, isang umaga, kumakanta ako. Kasi sabi ko, kumuha sila ng church, ay ayaw namang gumalaw, di ba? Hindi sila gumagalaw. Si Lord ayaw ng ganun, ako ang pinagalaw. Naglalakad ako pa uwi, galing ako doon sa Via Richardelli, doon ako tatrabaho kay Jojo. Di ba? Pauwi ako, sabi ni Lord sa akin, pagdating ko dun sa may Via San Carlo, kumaliwa ka dyan. Ang kinakanta ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kinakanta ko yon, pagbaba ko pa lang ng bahay. Tapos pinapunta niya ako dun sa dulo. Tapos nakita ko yung mataba, di ba? Yung mataba, yung caretaker doon. Sabi niya,
tinanong niya ako, syempre di pa ako marunong mag-Italiano. Ang sinabi ko lang, yung cercando apposto per 25 persona. Yun lang nasabi ko. Viene, sabi niya. Pinapasok ko doon sa loob, di ba? Pinakita lahat. Tapos, sabi niya, pwede na raw ako magsimula ng pina-15, di ba? Noon yung first week, tinuwagan ko sa Ate Los, sabi, Ate Los, kausapin mo nga, sabi niya, pinag-uumpisa na tayo, hindi ko maitigyan. Kung totoo o hindi ko alam. Sabi, di pa ako marunong mag-Italiana, di ba? So, sino ba gumawa lang, di ba si Lord? Tapos, nung nakausap ni Ate Los, oo nga, Ate Rem, sabi niya gano'n. Mag-uumpisa na nga ako, pinag-uumpisa nga tayo, di ba? So, nagpapasalamat din tayo doon. Kaya yun po yung katotohanan ng mga pangyayari. Di ba? Sila kasi yung mga naunang nakasama ko, si Ate Noemi, si Ate Luz. Kaya, the rest is history. Kaya sobrang pasalamat natin sa Panginoon dahil hindi naman natin pinanaginip, di ba? Hindi natin pinalano. Ang Diyos ang naglalagay at nagpaplano, di ba? Kaya sobrang salamat natin at kaya tayo narito pa ngayon mag-aalas 3 na. Praise God. Hallelujah. Wala naman tayo mga lakad. So, I hope you learn something. May natutunan ba kayo? Praise God. Hallelujah. So, pwede ba tayong tumayo tayo manalangin? Praise God. Sorry ha, mga anak. Sorry. Praise God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Salamat po sa mga salita mo na aming pinag-aralan ngayon. At nawa po, Panginoon, sa lahat ng nakapakinig, nakapanood, magsilbing paalala ito sa amin kung sino kami sa harapan mo at kung ano kami sa iyo at kung sino ka sa buhay namin. Panginoon, salamat po ng marami dahil kami pong lahat ay pinili mo para pahayag ang kahangahangang gawa mo sa buhay namin. Katulad po ng lagi kong dalangin, Panginoon, nawa po ang buhay namin maging buhay na patotoo ng kabutihan mo. Nawa po, dumating yung panahong nakikita pa lang kami ng mga tao, pinagpapala na sila. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at dalangin ko po sa bawat isa na narito ngayon at sa mga nanonood, ano man po ang aming mga kabigatan o ano man po ang aming mga problema at kabigatan, katulad po ng pangako mo, kapag inuna ka namin, itong lahat ay pagagaanin mo at tutugunin mo. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na may ginagawa ka ng himala sa buhay ng bawat isa, para po, Panginoon, maging buhay na patotoo kami sa aming kapwa. At sa hapong ito, ang dalangin ko po, nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Anak, at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaaming lahat sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.